Yung isa naka-play na. Ah, Okay, sana connect na. Grabe, ang hirap ng connection. Hindi mo tuloy alam kung sa meta ang problema or sa connection, no? Grabe, hindi talaga hindi ko dire-diretso yung connection, bumibitaw, no? Okay, good day mga ka-airsoft. Good day po sa inyong lahat. Again, take 3 to mga kabigman, no? Pasensya na, no? Yung connection natin bumibitaw, nawawala yung live, naaalis. Siguro dahil sa weak connection or siguro baka hindi natin alam, merong upgrading na ginagawa na naman si FB kaya nawawala, no? Bumibitaw talaga yung live, nawawala, no? So, ngayon mga ka-airsoft, nandito tayo, magkakasama na naman tayo para sa isang review and unbox, okay? Review and unbox ng mga unit ng mga ating ka-airsoft from different province. Pa-comment lang po kung okay ba yung audio, kung malinaw, kung naririnig nyo ng maganda yung audio natin, no? Hello mga ka-airsoft, welcome to our Big Man Hobbies page, no? Okay. Alam nyo naman na marami tayong pages, marami tayong minamanage na page, kaya pagpasensyahan nyo na kung kung saan nyo kaming page nakikita, no? Pero ako mga ka-airsoft, masasuggest ko, follow nyo lahat yung mga page na yan, kasi yung mga page na yan, lahat yan active, lahat yan sa amin, no? So, by then, laging magkakasama tayo, lagi kayong matututo sa ating mga hobbies, okay? Napakaganda, napakalupit ng ating mga unit ngayon. Unit ng ating mga ka-airsoft ito from different province. Ni-request nila sa atin na i-review and unbox natin yung unit nila, naturuan natin sila sa paggamit ng unit nila, okay? Pa-comment na lang po kung loud and clear yung audio natin. I-review and unbox natin yung unit nila, naturuan natin sila sa paggamit ng unit nila. Okay, yun. Mukhang loud and clear naman, no? Yun nga lang, medyo malabo ang connection, pero sana hindi naman, okay? So ngayon, unit ng ating ka-airsoft, number 1, Felimon Velus, okay? La Milagrosa Subdivision, San Lorenzo Street, Lucena City, okay? Taga Lucena, taga South, no? Sana nakipag-meet na lang sa atin to, no? Sana nakipag-meet na lang San Pablo, no? Okay, anyway, kung mas gusto niyang shipping, okay lang, no? Okay, ang kanyang unit is number 1. Unang-unang unit niya is the Beretta. Beretta sana, no? Pero pinaliwanag ko naman kay sir, okay naman kasi ang Beretta, lalo na yung Beretta natin. Ang Beretta naman natin kasi is Taiwan, no? Kaya lang, syempre, parts availability rin, di ba? Lagi kasi natin kino-consider yung availability ng parts, okay? Alam nyo naman mga ka-airsoft, ang Beretta is, kumbaga talagang matandang unit yan, di ba? Same as the 1911. Yung availability ng mga parts niya, hindi ganun kadami, hindi katulad ng mga 1911, 2011, Glock, di ba? Ngayon, tapos isa pang concern namin is malayo sa atin si Sir Felimon Velus, no? So, it's good thing na rin na last minute, nag-iba siya ng unit, no? Ang kanyang unit is the 2011 SRC High Kappa Silver. Okay, ito yon. Ito yung ide-demo yung test fire natin maya-maya lang, okay? Then, next unit natin, Glenn Escolar of Kalibo, Aklan. Okay, si Sir Glenn Escolar ay isang seaman from Kalibo, Aklan. Balikbayan ba kung tawagin yon? Dumaong na ulit yung barko nila, so pahinga muna ng isang buwan, then saka sasakay ulit ng barko, no? Okay, ang kanyang unit is yung natin, yung isang napakaganda natin na unit, no? Kung ano ba to? Anong bansag natin dito? The competition grade Godfather, no? Bakit kasi ang mga Godfather natin, kaya natin sila tinatawag na Godfather is
ano ba ang definition ng Godfather? Matikas, matapang, matindi, malakas. Di ba? Yan ang mga definition ng Godfather. Kaya binabansagan natin silang Godfather. 6.0, ito yung pinaka top of the line when it comes sa competition grade. No? Itong 6.0 na to. Okay? Makikita nyo, naka full CNC, fixed outer barrel, naka-upgrade ng half-up rubber, naka-upgrade ng hammer protection pad, lahat pwede. Nakaabang na rin to, pwede mo tong kabitan ng, kung tinatawag natin yung scope, pwede mo siyang kabitan nun, pwede mong lagyan nun, naka-ready siya for that, okay? So, hindi katulad ng mga ibang unit, merong pang conversion plate na kailangan, pero siya, ready na siya. Aalisin mo lang to, ikakabit mo lang yung scope dito sa ibabaw, magagamit mo na siya for your, firing activities, no? Okay, bonding with your family, okay? Napakaganda niyan, full upgraded na, wala ka nang babaguhin, okay? Then next unit natin, unit ni Sir Stephen Sampang of Mambaling, Cebu City. Okay, si Sir Christopher Sampang is magbe-birthday, okay? So, ang kanyang napiling unit is the Glock 18. Ang Glock 18 is dual firing mode siya, mga ka-airsoft. Meron siyang single fire at mayroon din siyang rapid fire. Dual firing mode, ibig sabihin, pwede mong i-select, di ba? Yun nga lang, syempre, kung tatanungin nyo ako regarding lakas, si Glock talaga, meron siyang specific lang na lakas, no? Huwag niyong hilingin si Glock na kasing lakas nitong mga 2011. Hindi talaga ganon, no? Hindi talaga mangyayari yon. Si Glock is saktong-sakto lang, no? Saktong-sakto. Tapos, medyo magbibigay lang ako ng warning regarding sa rapid fire, no? Ang rapid fire kasi is torture sa baril na matatawag. Medyo dalangan nyo lang yung paggamit ng rapid fire kasi yung baril ganito, no? Paano ba sabihin to? Yung unit, ang baril talaga, ang pistol, design lang yan para sa semi-automatic. Isa-isang putok, pak, 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 pak. Di ba? Ngayon, naglagay sila ng features na may rapid fire, no? So, okay lang rin naman yun, kaya lang, dun sa rapid fire, masyadong naaabuso, masyadong nai-stress yung internals, yung hammer ng ating baril. Kaya, possible na mas maging sirain yung unit nyo during sa rapid fire, okay? I do suggest, dalangan nyo lang yung pagra-rapid fire. Most of the time, talagang i-single fire nyo lang para kahit paano tumagal yung unit nyo. Pero, ganito yan. Pag yung hammer assembly ng rapid fire nasira, damay na rin yung single fire doon, no? Walang iniwan sa isang transmission ng sasakyan. 4x4 and 4x2. Pag nasira yung transmission, 4x4 and 4x2, both sira. No? Kaya sa totoo lang, ako mas ine-encourage ko sana yung mga ka-airsoft na mag-unit sila ng walang rapid fire. Walang rapid fire function. Yung single fire lang. O actually okay na yon, yung single fire lang, no? Kasi prone talaga sa pagkasira yung unit during the rapid fire, no? Kaya, ayun, mag-ingat lang. Pero kasi talaga, minsan, kahit anong ingat mo di ba? Kung masisira siya. Kaya, ayun lang, no? Sa akin, advice lang naman ang binibigay ko. So, nasa sa inyo kung susundin nyo. Kung hindi naman, wala akong magagawa doon, no? Pero, hanggat maaari, binibigyan ko kayo ng advice na talagang papakinabangan nyo. Okay, mga airsoft, let's roll this review and unbox, no? Unahin natin, syempre, yung unit. Paano ba ito? Okay. Yung unit na ating ka-airsoft na si Sir Felimon Velus, okay? Ito yung unit niya, the 2011 High Kappa Silver. Yung unit niya, full upgrade na. Number 1, syempre ito. Okay. Naka-fix outer barrel. Again ang fix outer barrel, hindi mo itataas baba, hindi mo ile-left and right yung barrel. Ang pag-testing, forward and reverse, okay? Paki-copy yung link ng live, i-post mo dun kay Velus, no? Para at least alam niya. At saka kay Sir Glenn Escolar, at saka kay
Sir Stephen. Okay? Yan. Ang fixed outer barrel, forward and reverse. Hindi mo kailangang ikutin yung barrel kasi lalo mo lang pinepersa yung barrel mo. Again, ulitin ko ha. Sa pangatlong pagkakataon, ang fixed... Uy, nasa na yung lock nito? Hindi ko pala nailagay. Okay, no? Ang fixed outer barrel mga ka-airsoft, again, ulitin ko, ayan, no? Forward and reverse. Ito yung example ng unit na hindi naka-fixed outer barrel, ayan, no? Yan, ito yung example ng unit na hindi naka-fixed outer barrel, ha? Kumakalog ng ganyan, forward and reverse. Yung naka-fixed outer barrel, ganito itsura, ayan, no? Hindi siya kumakalog, di ba? Wala siyang lagitik. Although meron hairline scratch, hairline clearance lang, no? Pero hindi talaga totally umaalog. Yan yung naka-fixed outer barrel. Then, yung unit niya is naka-half-up rubber na rin. Hindi ko maipakita sa inyo. Gray half-up rubber. So, upgraded na, magandang klase na. Naka-hammer protection pad na rin. Hindi na siya daming firing pin. Hindi na nababaklas. Hindi na tumatalsik. Hindi na kumakalas. Plus, ano pa ba? Ano pa bang special dito? Full steel internals. Yung laman loob nito is bakal na. Hindi tulad ng ibang unit na alloy. Bakal na. Ibig sabihin, mas matigas na siya kesa dun sa ordinaryo. Ngayon, ano pang special dito? Itong unit na to, capable ng lahat ng klase ng gas. 12 kg, 14 kg, at saka yung CO2, pwede at kayang-kaya nitong unit na to. Okay? So, ito yung i-demo test fire natin, syempre sa ating bossing, no? Okay, so, kuha tayo ng silicone oil, then kuha rin tayo ng magazine. Press the valve. You need to press the valve, mga ka-airsoft, para yung silicone na i-spray nyo is pumasok dun sa unit, no? Press the valve. Okay. Yun din. Hayaan nyo muna pumasok. Then, after that, dito rin sa ilalim, pindutin natin. Ayan. Oh, yun. Then, sa unit, ito yung unit. Sprayan natin dito sa slide stopper. Okay. Then, pagka-spray natin, i-lock manually. Then, sprayan din natin yung nozzle. Okay. Then, ayan. Ito na. Release. Then, rest. Meron siyang beaver tail, mga ka-airsoft, no? Yung beaver tail, kailangan to na pe-press mo ng palm mo para mag-fire. Meron din siyang hammer. Okay, ang hammer, pag nakababangga niya, naka-engage, ibig sabihin, ready to fire, no? Kaya, bago natin ipasok yung magazine natin, make sure na hindi pa siya naka-engage. Naka-rest pa rin siya. Okay, then, yun lang naman, plain and simple unit, silver, walang pagkagasgas na mangyayari, wala rin siyang magwell. Pwede naman lagyan, pwedeng i-upgrade sa mga susunod sa mga darating na araw. Okay? So, let's begin. Lagyan natin ng gas, no? Itong unit ng ating ka-airsoft is naka-fine tuning and naka-trigger job na. So, ibig sabihin, naka-fine tuning, mas matipid na siya sa gas, no? Upside down. Oh, pwede ito sa 12 kg. Ito, Ito yung 12 kg. Then, ito yung 14 kg. Ayan. 12 kg, 14 kg. 12 kg ginawa para sa standard na mga pistol. 14 kg ginawa to para sa mga rifle, mga gas blowback rifle. Then CO2 ginawa to para sa mga airgun. Lahat itong klase ng gas na to kaya nito. Kaya nito. Hindi kaya nito. Okay? Mamaya di-discuss ko yan. Lahat ng klase ng gas na to kaya nito. Kaya wala kang iintindihin. Gusto mo na malakas, gamit ka ng 12. Gusto mo na mas malakas, gamit ka ng 14. Gusto mo ng halimaw, gumamit ka ng CO2. Okay? Kaya napakaganda, napakasarap gamitin. Mag-e-enjoy talaga ang gagamit. Upside down, nilalagay natin gas is 2 seconds only kasi naka-fine tuning na yung unit natin. Ibig sabihin, nakatono. Yung ibang unit hindi nakatono, naglalagay sila ng gas 7 seconds to 10 seconds. Pero tayo, 2 seconds lang ilalagay natin, pero yung 2 seconds na yun, umaabot hanggang 40 rounds, hanggang 50 rounds. Okay? Upside down, isakto lang, then press down. 1, 2. 2 seconds, okay? So, after that, syempre, meron ng oil, meron na ring gas, maglagay na rin tayo ng bala. Using our reloader, mas mapapadali yung paglalaro mo. Hindi mo na kailangan mag-isa-isa ng bala, okay?
hatak pababa, put your right thumb here para kung mabitawan mo to, sasaluhin ito kasi pwedeng mabasag to. Okay? All the way. Then dito mo isushoot yung bala. Pump lang natin mga ka-airsoft. Okay, pinump natin. Then, tignan nyo yung nangyari sa bala, yung orientation ng bala. Pag ganyan, pangit yan, no? Kalugin lang natin para yung bala naka-align. Yan, ganyan, di ba? Left, right, left, right, left, right. Walang bungi, maganda ang feeding ng bala. Pasok sa unit, kasa. Ready to fire. Firing tayo mga ka-airsoft. Merong nga palang safe, nakalimutan kong i-discuss. Ayan, no? Safe ambient. Ibig sabihin, kabilaan. Pwede mong, ayan o, okay? Pwede mong ayun, nag-message si, ay nag-comment. Sino? Si Pelimon. Sino yan? Yung may-ari niyan. Ano sabi? Bossing yung sa akin na demo na. Ito, dinedemo na. Ito yung sa'yo, dinedemo na, no? After this live video, panoorin mo, i-replay mo, para magustuhan, matutunan mo, no, kung paano yung tamang pag-operate, no? Kasi hindi ko pwedeng ulitin na hindi ko rin pwedeng ulitin kung ano yung mga karga nito na upgrade. Panoorin mo na lang, sir, i-replay mo na lang after this live, okay? Ngayon mga ka-airsoft, firing tayo, no? Firing tayo. Expected mo na malakas to, na matindi kasi this is a 2011 high kappa. Yung una niyang pinili is Beretta, no? The problem with the Beretta, yun nga, sinabi ko rin sa first part ng live natin, medyo mahirap na sa pyesa dahil matandang baril. Hindi palaging available, hindi palaging meron, no? Ang una kasi niyang pinili, Beretta. So, okay lang naman, wala namang kaso kasi may Beretta rin naman tayo. Kaya lang, kailangan sabihin muna natin doon sa ka-airsoft yung pros and cons ng unit. Mga ka-airsoft, ang swerte nyo, dito nyo lang makukuha yan, no? Pag sa iba, sinabi nyo gusto ko Beretta, Beretta bibigay sa inyo. Wala na silang pakialam sa inyo kung after nung ma-receive yung Beretta, after 1 week masira. Ako, kailangan ko sabihin, Beretta ang gusto mo, o sige, okay lang naman, Beretta bigay namin sa'yo. Pero, ang Beretta ganito. Okay? Ganito. Pag nasira ang Beretta, yung mga parts niya, hindi palaging available yan. So, if you are willing to wait, okay lang, di ba? Or, if you, ganito, no? Ganito. Yung isang bagay, pag walang available ng parts, expected mo na, kung makakakuha ka ng parts, iba ang presyo. Mataas ang presyo. Di ba? Halimbawa, bumili ka ng classic na motor, classic na kotse. Hindi palaging may parts yan sa mga auto supply. Sa Banawe, sa Blumentritt, kahit saan ka pumunta, hindi palaging available ang parts yan. Magpapahanap ka or mag-o-order ka. Ngayon, pag mag-o-order ka, matagal. Sobrang tagal, no? Sobrang tagal. 2 months, 3 months, 4 months, hindi mo magagamit yung unit mo. Di ba? Ngayon, kung gusto mo naman na mabilisan, meron naman. Mahal. Medyo mahal. Bakit? Kasi syempre, kukuha tayo ng parts dun sa bago. Di ba? Halimbawa, Beretta to. Okay. Nabiyak mo yung slide dito. Merong mga cases na ganyan, no? Ako, may Beretta ako dyan. Nabiyak yung slide dito. So, anong mangyayari pag nabiyak yung slide? Diba? Wala kang mabibiling slide ng Beretta. Paano tayo makakapag-produce ng slide? Kukuha tayo ng bagong Beretta, kakatayin natin, kukunin natin yung kailangan mong pyesa, yun ang ilalagay natin sa'yo. Bagong Beretta yon. So, expected mo na medyo may kataasan ng presyo nun. Kasi, sinira namin yung isang brand yung Beretta para lang mai-supply sa unit mo, di ba? Meron kasing, although lifetime warranty ang Bigman, meron mga sira na hindi naka-covered ng warranty. Mishandled, misused, di ba? Paano natin i-covered ng warranty? Hindi mo naman ginamit ng tama yung barel. Hinahagis-hagis mo yung barel, pinapalipad mo, ginagaya mo si Lito Lapid, ginagaya mo yung mga action star, bumagsak sa sahig, tumama yung slide, nabitak. Paano natin i-cover yun, di ba? Hindi natin i-cover yun. Mishandled yun, misuse yun, inabuso, di ba?
Pero kung sakasakali, pagka-assess natin, nakita natin, ay, ano to, possible, ganito ang nangyari, or baka natsambahan, malambot ang pyesa, palitan natin, libre lang yan. Okay? Ganin yan, ha? Okay, mga ka-airsoft, Felimon, Velus, ito yung unit mo, firing! Open slide, kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay mga ka-airsoft, no? Yung magazine, iwasan lang natin malaglag kasi ito yung mismong tank niya. So, pag to nalaglag, possible magkaroon ng leak. Pero kung iingatan mo naman, hindi naman magkakaroon ng leak yan, no? Then, tapos kung aalagaan mo rin sa silicone oil, sa tamang paggamit, hindi magkakalik yan. Press lang to, kung sakasakali. Ay, pag hindi mo na gagamitin, then, pag itatabi mo na, make sure na walang lamang bala ang iyong airsoft. Mga ka-airsoft, isang babala pa, ang airsoft, ayaw niya ng malamig na paligid, no? Pag malamig ang paligid, mabilis lumamig ang magazine. Pag malamig na yung magazine nyo, magpa-fire pa kayo, painitin nyo muna using your body temperature para malusaw yung lamig, maalis yung lamig, mapalitan ng normal temperature. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, Felimon, Velus of Lucena City. Sana nagpa-COD ka, na-meet pa kita sana in person, nakapagpa-picture tayo. Pero since gusto mo shipping, wala namang kaso, no? Okay, so unit mo, ang isang napakatindi. The SRC High Kappa. Okay? Next unit natin, ito na, yung controversial na sinasabi ko. Yung maraming gustong magkaroon, yung maraming gustong gumamit, no? The Godfather competition grade, ito yun. Okay? Nag-ship ba kayo US boss? Sabi ni Eslao, negative, no? Sorry. Panalo sa dyan, SRCI Kappa Silver. Thank you, Darwin Reyes. Good day sa inyong lahat, Airsoft, safe, happy lunch. Sabi ni Alan Villaris, okay? Okay, Polo Rodney Mojica, good day, boss. Sabi niya, no? Chrono test, malamig na yung unit Hindi ko mapagbibigyan sa chrono test, hindi rin natin makukuha yung pinaka-accurate, no? Malamig na yung mga unit, no? Okay, then, boss, yung sa akin, na-demo na. Yun nga, na-demo na natin. Yan pala. Haha, thanks. Kakapasok ko lang kasi. Thanks, boss, sabi ni Felimon Velus, no? Good choice ka dyan, sabi ni Darwin Reyes. Okay, next unit natin. Next unit natin is from the top maker of airsoft in Taiwan. The competition grade. The KP19 6.0 Godfather competition grade. Okay? Saan siya banda naging competition grade? Yan ang tanong. Bakit mo tinawag na competition grade? Number 1, mga airsoft. Upgraded full CNC fixed outer barrel. Ayan forward and reverse, wala. Upgraded hop-up rubber. Okay. Upgraded hammer protection pad. Upgraded competition trigger. Competition adjustable trigger. Okay. Ano pa ba? Full steel. Full steel lahat ng internals niya. Okay? Full steel lahat ng internals. So, ibig sabihin purong bakal. Ibig sabihin bakal. Mas matigas siya kaysa sa ordinaryong alloy. Di ba? Full steel 'yan. Naka-bypass. Okay, naka-bypass ang beaver tail. Ayan, no. Dapat, di ba, normally, kailangan to mape-press. Pero ito, kahit hindi mo i-press, pindutin mo to. Yun, okay? Kasi, competition na nga to, pang-compete na to. And last but not the least, pwede mong alisin yung conventional na rear sight, no? Then, papalitan mo siya ng RMR scope. Pwedeng-pwede yun. Nandito, nakapatong. Ano yan itsura ng RMR? Big man, ito, ganito. Ganitong itsura nun, ito. Ito kasi gumamit siya ng scope mount. Ayan, o. Yan. Pwede mo lagyan ng RMR scope, di ba? Napakaganda, napakalupit ng unit na gugustuhin mo, di ba? Kaya, jackpot yan, mga ka-airsoft, no? Limited version lang to, ilang piraso lang to.
Yung mga makakabili, good. Yung mga hindi aabutan, pasensya na, no? Magbe-bare months na, so most probably, yung mga next batch nito, yung mga next stock is next year na after ng gun ban. Kaya, yung mga mag-a-avail nito, makakakuha nito, jackpot na matuturing jackpot na ano. Okay na, pwede mo akong ano naman pagkain si Jason? Ha? Walang lalabas dyan? Sige, balik ka na lang, tignan natin. Okay, no? Okay, so ayan yung unit ng ating ka-airsoft, Glenn Escolar, Kalibo, Aklan. Demo and test fire natin mga ka-airsoft, no? Grabe, lang magazine na naman, no? Okay, so number 1, press the valve. Then, syempre, don't forget, put silicone oil, ha? Yung mga hindi gumagamit ng oil dyan, pinapadali nyo lang yung buhay ng unit nyo, no? Pinapadali nyo lang, no? Okay, then, hatak to, then, slide. Ayan. Base pad. Base pad. Anong silbi ng base pad? Para siya yung nag-absorb, lagyan rin sa inlet valve. Siya yung nag-absorb mga ka-airsoft ng anong tawag dito? Impact. 'Di ba? Ito nandito to. Halimbawa nalaglag yung magazine nyo. Siya yung tatama. 'Di ba? Pero depende pa rin sa laglag. Kung saktong laglag lang, kaya niya proteksyonan, syempre yung magazine mo. Pero kung brutal na laglag talaga, I don't think na mapro-protection na niya, no. Possible pa rin magkaroon ng leak due to impact na nangyayari, no. Ayun. Tapos ayun lang naman, no. Ngayon lagyan na natin ng gas, no. Yung unit na to naka fine tuning na. So wala nang magiging problema, maganda na, malakas na rin. Upside down din. Isakto lang, no, sa nozzle ay sa inlet valve, hindi pwedeng nakaganyan mga ka-airsoft, mag-refill or nakaganyan. Kailangan pataob, ha. Pataob, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds. Okay na yan para sa isang puno. Okay? Sobra na. Then, ito, atakin ulit to. Ibalik natin tong base pad para syempre, ano man mangyari, malaglag, protektado siya kahit papano, no? Hindi direct hit yung bottom part ng ating magazine, okay? Then next natin. Okay, ay Darwin Reyes. Darwin Reyes, nandyan ka pa ba? Say present. Calling the attention of Darwin Reyes. Say present. Wala yata. Shout out Sir Bry Lusabia. Wala na si Darwin Reyes, no? Darwin Reyes, if available ka, tawag ka kasi kung wala ka na dito sa live, meron akong important things na sasabihin, no? Okay? So, ngayon mga ka-airsoft, meron ng gas, meron na ring oil. Maglalagay tayong bibis ngayon. Okay, sa paglalagay ng bibis, okay. Sa paglalagay ng bibis, sa takil lang ito mga ka-airsoft. Put your right thumb here. All the way. Ibaba natin. Then dito ilalagay yung bala. Pump lang po. Okay. Oops. Napakasarap nitong unit na to. Napakagwapo. Hindi siya yung ordinaryong unit, no? Tapos sikat ka pa. Naka-CNC ka pa, oh. Grabe, oh. Diba? Guwapo. Pasok! Pasa. Ready to fire. Firing! Open slide. Kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger even without pressing the beaver. Okay, no? So, unit natin kay Airsoft. Glenn Escolar of Kalibo, Aklan, no? Wipe those excess oil using basahan na malinis para wag nang gigitata. Okay, then pag hindi nagagamitin, make sure bago itabi walang lamang bala at saka hangga't maaari walang lamang hangin. Press the valve. Okay? Unit natin kay Airsoft, Glenn Escolar
going Kalibo, Aklan for packing na po and for shipping. Okay? Then next unit, no, next unit is unit ni Sir Stephen Sampang of Mambalig, Cebu City. Yung unit niya is the Glock. Big man, okay ba ang Glock? Yes, okay naman. Pero ang Glock na to is Glock 18, hindi siya 17. So, ibig sabihin, dual firing mode siya. Meron siyang single fire, may rapid fire. Big man, maganda ba ang Glock? Yes, maganda. Big man, maganda ba ang Glock 18? Okay lang rin naman. Pero kung ako ang papipiliin between Glock 17 or 18, I'll go for the Glock 17. Because, single fire lang siya. Yun naman talagang, yun naman talagang kailangan sa totoong baril, di ba? Kaya nga na-invento yung airsoft kasi para i-replicate niya yung totoong baril. Ngayon, paano niya ma-replicate yung totoong baril kung hindi niya kamuka, di ba? Kaya mas magandang yung ginagamit nating airsoft is replica ng tunay na baril, di ba? Ang Glock 17, di ba? Mostly of the pistol talaga namang single fire lang, di ba? Hindi naman talaga yung rumarat-rat di ba? Yung special features ng rapid fire, ginawa yon para may features lang na ganun. But it doesn't mean na kailangan lagi-lagi mong gagamitin yon. Okay, no? Kasi pag lagi-lagi mong gagamitin yon, naaabuso yung hammer set ng unit, ang tendency, mas maaga siya sa pagkasira than the usual. Okay? Magazine, maximum of 27 rounds. Siyempre, press the valve, then sprayan natin ng silicone oil. Okay, after that, dito rin sa ilalim. Okay. Then sa unit, kasa natin. Lagyan natin sa ibabaw para hindi magasgas. Kasa natin, ilock manually, then lagyan natin yung nozzle. After that, release, then rest. Always, ayan, single fire. Pag binaba, rapid fire. Pag tinaas, single fire. Okay? Choice nyo yun, no? Ako, hanggat maaari, gusto ko, huwag kang mag-Glock. Pero kung talagang mag-Glock ka, hanggat maaari, gusto ko mag-Glock 17 ka lang, no? Pero kung gusto mo mag-Glock 18, dahil nga pinagmamalaki mo, gusto mo yung rapid fire, bahala po kayo. Option nyo yun. Yun yung pinili nyo di ba? Yun, tandaan nyo, hindi nakakaaliw ang rapid fire. Kung tunay kang lalaki, gugustuhin mo yung single fire lang. Kasi bakit? Kasi yung single fire, kaya niyang ma-achieve talaga yung accuracy ng baril. Nung sa rapid fire, medyo random yun. Kasi nga rapid di ba? Ayun. Okay, firing tayo. Lagyan natin ng gas, no? Upside down, then press down. May rapid fire function to, kaya dagdagan natin yung gas natin. Gawin natin 3 seconds, wag 2 seconds. Kasi syempre, dahil may rapid fire, medyo mas magastos. Then, one more, gagamit lang tayo ng 12 kg para sa isang Glock. Huwag tayong gagamit ng 14 at saka ng CO2 sa mga Glock na like WE or other version ng Glock. Not unless yung Glock nyo is Glock 17 by the Umarex SRC collaboration. Okay, upside down, then press down. 1, 2, 3. 3 seconds, okay na yan. Sobra-sobra na yan. Hatakin to pababa, put your right thumb here, then dito lalagyan ng bala. Pump lang po natin. Ayaw umalay ng bala. Makulit. Yan, pag ayaw umalign, medyo sundutin nyo. Gusto ko kasi perfect Ayaw ko ng mga ganitong no? So ako, yan, sundutin nyo para mailinya nyo siya, no? Mas maganda kasi mga ka-airsoft pag talagang naka-align kasi wala kang magiging problema sa misspeeding or masisigurado mo na maganda ang performance ng unit mo pag tama palagi yung ginagawa mo. Pasok sa unit. Kasa, ready to fire. Single fire muna, unahin natin Firing. Sarap. Rapid fire natin. Baba natin to. Rapid fire. Okay. Balik natin single fire. Firing. Open slide.
kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer. Ang hammer ng Glock nasa loob by pressing the trigger. Tapos make sure lagi naka-single fire, nakataas, okay? Unit ng ating ka-airsoft is Stephen Sampang of Mambaling, Cebu City. Ito na po yung unit mo, Sir Stephen. The Glock 18, equipped with dual firing mode, single fire, and rapid fire. Pag hindi nagagamitin yung unit, make sure na bago itabi, walang lamang bala at syempre walang lamang gas para hindi persado yung mga valve. Press the valve. Okay. Unit mo, ready na po for packing, ready na rin po for shipping. Okay, no? Okay, yun. Big man, pwede ko paayos ang aking M92 Beretta, taga Mindoro po ako. Ayan, katulad niyan, no? Si Sir Martinez Masongsong. Pwede naman, sir. Pwede nyo ipaayos sa amin, no? Kaya lang, yun nga, sabi ko kanina, dinidiscuss ko, Beretta medyo mahirap na ang pyesa niyan, no? Pero, pwede nyo ipaayos sa amin, no? Pa-ship nyo lang. Okay. Mas matagal ang unit pag hindi po nakarapid sa airsoft unit. Totoo yun, tama yun. Okay, no? So, ayun mga ka-airsoft, yun lang muna ang ating live for today. Inagahan ko kasi naglolo ko yung internet natin naglolo ko yung internet natin. So, pack na to, lahat for shipping din. Isasabay natin dito sa mga shipping na nandito sa atin.